Magandang gabi po sa bawat isa po sa atin at sa kabuuan ng ating pong pamilya dito po sa JRM. Welcome po sa ating family altar. Sa gabing ito, tayo po ay nagpapatuloy sa atin pong usapin patungkol po sa prayer, our lifeline. At ang atin pong text ay makikita po natin in the book of Matthew chapter 7 verses 7 to 8. At ang sabi po doon, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. To the one who seeks finds. And to the one who knocks, the door will be opened. Purihin po ang Panginoon sa kanya po makapangyarihang salita. Mga verses na binasa po natin, ito po ay parte ng pangangaral na binitawan ng ating pong Panginoong Hesus nung siya po ay nangangaral sa mga tao doon sa bundok. Ito po yung tinatawag po natin na Sermon on the Mountain. And it is to provide a clear set of teachings on how to live a pleasing life before God. And through these verses po, makikita po natin how Jesus emphasizes the kingdom principles about prayer. And alam naman po natin na ang prayer, ito po yung way of communication po natin sa ating pong Panginoon. And it is our lifeline. Pag sinabi po natin na prayer is our lifeline, that means po na ang panalangin, it is something that helps us so that we can continue to live or exist. Tayo po mga tao, alam po natin na tayo po ay mga physical being. And at the same time, tayo rin po ay mga spiritual being. And on the spiritual side of us po, alam po natin na ang salita po ng Panginoon, yung araw-araw na atin pong binabasa na salita ng Diyos at yung atin pong araw-araw na pananalangin, ito po yung nagpapanatili ng katatagan at magandang kalusugan sa atin pong spiritual. That's why prayer must be natural to us. No? Katulad po ng atin pong paghinga, natural po yun sa atin. Kaya ganun din po ang atin pong panalangin. Default po sa ating mga Kristiyano, default po sa ating mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesus, yung pananalangin. Ang pananalangin hindi na po dapat inuutos na gawin ho sa atin, kundi kusa na po itong lumalabas po sa atin. Because when we stop praying, our spirit stops breathing. Amen po. Kaya sa mga verses na atin pong pagbulay-bulayan, ay makikita ho natin kung gaano po kahalaga ang pananalangin sa atin pong buhay. Sa verses po na ating binasa, 3 important things about God ang makikita po natin. Una po, God is a relational God. Second, God loves to hear us pray. And thirdly po, God is a generous God. Amen po. Unahin po natin, God is a relational God. Marahil pwede ho nating sabihin na bakit pa natin kailangang manalangin? Bakit pa natin kailangan dumulog sa Panginoon? Alam naman na ng Diyos ang atin pong mga sasabihin bago pa natin ibuka ang atin pong mga bibig, at alam na ng Diyos ang atin pong mga pangangailangan. Kaya nga po natin siya tinawag na the all-knowing God. Pero lagi po nating tatandaan, mga kapatid, that God works on the basis of a personal relationship. Nais po ng Panginoon na bumuo ng isang personal na koneksyon, a deeper relationship sa bawat isa po sa atin. Wala po yung pinagkaiba sa mag-asawa. Alam naman po natin na sa isang mag-asawa, ang komunikasyon po ang isa sa pinakamahalagang bagay na dapat na meron po sa mag-asawa upang ang kanila pong relasyon ay manatiling matatag. Amen po ba? At sa mag-asawa rin po, hindi maaari na yung asawang lalaki, ang trabaho niya lang po ay ibigay yung lahat ng gusto ng kanya pong asawang babae, then after that, wala na. Wala na silang pag-uusap, wala na silang koneksyon, hindi na sila nagkikita, wala na silang fellowship sa isa't isa. Hindi po natin matatawag na relationship po iyon. Dahil there must be a connection, there must be communication, and there must be an outpouring of emotion. Amen po ba? At ganun din po sa atin pong Panginoon. Nais po ng Diyos na personal na
komunikasyon po sa atin, personal na connection po sa atin. Nais niya po na mag-build ng conversation po sa atin, na kung saan doon po natin ibinubuhos lahat ng atin pong nararamdaman, no? Doon po tayo nakikipag-ulayo sa atin po Panginoon. Doon po ay talagang ibinubuhos natin ano man yung atin po mga damdamin sa atin po Panginoon. At alam niyo po, gustong-gusto po ng Panginoon yung mga ganoong uri ng sandali na tayo po ay lumalapit po sa Kanya. Natutuwa po ang Panginoon every time na tayo po ay lumalapit po sa Kanya. Amen po ba? Dahil yun po yung fellowship po natin sa atin pong Panginoon. Second po, God loves to hear us pray. Dahil nga po ang Diyos ay relational God, He is a personal God. That's why He loves, no? He loves to hear us pray. Gustong-gusto po ng Panginoon na naririnig yung atin pong boses, naririnig ng Panginoon ang atin pong mga tinig every time na tayo po ay nananalangin. Kaya dito po sa mga verses na atin pong binasa, makikita po natin how Jesus described, no, prayer in three different pictures, no, in ask, seek, and knock. And there is a progressive way of prayer na makikita po natin dito, and it teaches us to be active in prayer, no, persistent, passionate, diligent, and patient in prayer. No, our prayer must go from asking to seeking and to knocking. Unahin po natin yung asking. Yung asking po, it shows our dependence to God. No, it is an acknowledgement that we need God. Lalo na po sa panahon ngayon, di po ba? We will be needing God more than ever before. Kaya napakahalaga po na manatili po tayo sa diwa ng pananalangin sa lahat po ng sitwasyon, sa lahat po ng okasyon, sa lahat po ng panahon ng atin pong buhay. And here are some reminders po every time we come to God and ask Him for something. Now let us ask God in faith. Every time na tayo po'y dudulog sa Panginoon, no, lakipan po natin ng pananampalataya. Ipakita po natin sa Panginoon yung atin pong pananampalataya po sa Kanya. And every time we ask God, let us ask with the right motives. Nakikita po ng Panginoon ang laman ng atin pong mga puso every time na tayo po'y dumudulog sa Kanya. And see to it po na kapag titignan ng Panginoon na atin pong puso, makita po niya yung purity, makita po niya yung sigasig, makita po ng Panginoon yung talagang truthfulness ng atin pong mga puso. And also, let us ask God according to His will. Ang sabi po sa 1 John chapter 5, verse 14, this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Praise the Lord. Ito po ay pangako po ng Panginoon na the moment na makita ng Diyos at tayo po'y dumulog na sa Kanya, na naaayon sa Kanya pong kalooban, tayo po ay Kanyang diringgin. Hallelujah. Isa po itong kalakasan sa atin pong dibdib, na tayo po ay hindi iiwanan, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Dumulog lamang po tayo sa Kanya ng merong kababaang loob at totoong puso at tunay na ipagkakaloob po niya anuman ang atin pong hinihiling. Second po, ang sabi ganun, seeking. Seeking, it means po we are showing our sincerity to God. Seeking goes beyond asking because it involves effort, desire, diligence, and action. According to Proverbs chapter 25 verse 2, ang sabi pong ganun, it is the glory of God to conceal a matter, but the glory of kings is to search out a matter. God intended not to reveal everything and give everything to us because God wants us to seek for it. Hindi po dahil ang Diyos ay hard to get, kundi dahil gusto po ng Panginoon na makita po yung sincerity sa atin pong mga puso. Kaya Kanya pong niloloob na hindi lahat ay inihahayag niya po sa atin agad. At hindi lahat ay pinagkakaloob niya agad sa atin. Dahil ang gusto po ng Panginoon, dumulog tayo sa Kanya, hanapin natin ito sa Kanya, saliksikin po natin po sa Kanya. At ito po yung kagandahan. This is the very beauty of seeking God. Dahil He will reward, no? Re-rewardan po ng Panginoon those who diligently seek Him. Purihin po ang Panginoon.
ihahayag po ng Panginoon anumang mga hindi po natin nalalaman at ipagkakaloob po ng Panginoon anumang idinudulog po natin sa Kanya. At mula po doon, makikita po natin ang ating po mga sarili na patuloy na lumalalim, nagmamature, napapalakas, no? At nasya-sharpen po yung atin pong spiritual life at higit sa lahat nag-i-increase yung atin pong spirit of revelation. Purihin pong atin pong Panginoon. And thirdly, sabi pong ganun, knocking. Knocking shows our persistent faith. It is the most intense level of pursuit because it suggests perseverance, determination, and persistence. And this brings me back to the story po nung si Jesus ay nagkikwento patungkol sa isang tao na kumakatok sa pintuan ng kanya pong kaibigan this oras ng gabi asking for a bread, no? At sabi po nung kaibigan niya na nandoon sa loob ng tahanan, sabi ganon, para bang nire-reject niya yung kanya kaibigan na umalis na siya dahil nga po this oras na ng gabi at katabi niya yung kanya pong mga anak na natutulog, hindi siya makatayo at para ibigay yung kanya pong pangangailangan. Pero sabi pong ganon na sa kwento ng ating pong Panginoong Jesus, no, sabi ganon, yet because of his persistence, he will rise and give him as many as he needs. No, ito po ay kumbaga para nakulitan, no, pero alam po natin na sa Panginoon, no, hindi po siya hard to get, kundi hinihintay lang ng Diyos, tinitignan ng Panginoon ang ating pong puso at the moment na makita po ng Panginoon yung sincerity, yung persistence, yung sigasig po natin sa pananalangin, ay tunay pong ipagkakalob ng Panginoon anuman po ang idinudulog po natin sa Kanya. Amen po ba? And lastly po, third, God is a generous God. Sabi po sa verse 8 ng atin pong pinag-aaralang verse, for everyone who asks, receive. The one who seeks, finds. And to the one who knocks, the door will be open. It is a promise, it is a sure thing to God na the moment na tayo po'y dumulog na mayroong kababaang loob, tunay na puso, at talaga pong sigasig ipagkakaloob po ng Panginoon, lahat ng atin pong hinihiling, anuman ang atin pong itinudulog po sa Kanya, at anuman ang pangangailangan po natin sa Kanya. And always remember po that God has already proved to us that He is truly and indeed generous. Dahil nung pagkakataon na hindi naman natin hinihiling, sa pagkakataon na hindi naman po natin hinihingi, ipinagkaloob po niya ang kanya pong nag-iisang anak na si Jesus, na sa pamamagitan po ni Jesus, tayo po ay makasumpong ng buhay na walang hanggan at kaligtasan mula sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. What a generous God that we serve. Purihin po ang ating Panginoon. At dito po ako mag-i-end. Jesus didn't say, ask once, or seek occasionally, or knock once and walk away. Rather, through this verse na atin pong pinag-aralan, the Lord is encouraging us to do it continually. Actively doing it. Meron pong famous line na lagi po nating naririnig, ang sabing ganoon, pray until something happens. One way or another po, medyo nag-agree and disagree po ako doon. Dahil syempre, totoo naman, manalangin po tayo hanggang sa merong mangyari. Pero, let us always remind ourselves na kapag may nangyari na, hindi pa rin po dapat tayo tumigil sa pananalangin. Kundi, if you have been praying for something, keep asking. If you've been searching for direction, keep seeking. And if you feel like facing a closed door, keep knocking. Tapat po ang atin pong Panginoon at ang Diyos po natin ay buhay na nakikinig sa atin pong mga panalangin, and He is faithful to provide and to give everything that we need. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyo pong mga salita na amin pong narinig. Dalangin ko po, ito po ay tumimo sa amin pong mga puso. At hayaan mo na ito po'y maging gabay po namin sa pang-araw-araw at sa kung paano po kaming dumudulog sa iyo, Panginoon.
Lord, selyuhan mo ng ipong banal na spirito lahat ng tinanggap po namin sa gabing ito, upang ito po, O Diyos, ay magkaroon ng katuparan at magkaroon po ng realization po sa amin, na makita mo po kami na nagpapatuloy po kami sa journey po namin sa inyo, at lalo higit, Panginoon, nagiging faithful po kami sa mga obligasyon po namin sa iyo. Kasama na po rito, O Diyos, yung aming pong pananalangin at pagbabasa ng iyong mga salita. Salamat po, O Diyos. Continue to empower us. Continue, Lord, to guide us. Continue, Lord, to bring us closer and draw us nearer to your side, Lord. At ayaan mo, Panginoon, sa bawat panahon na kami po'y dumudulog sa iyo, patuloy mo po kaming katagpuin, at patuloy mo po, O Diyos, na i-reveal po sa amin, Lord, yung mga bagay na hindi po namin nalalaman, at mula po doon, O Diyos, kami po ay lumalim at patuloy po na ma-establish yung relationship po namin sa iyo. Marami pong salamat po, Panginoon. We continue to declare your overflowing grace and miracle upon our lives at sa bawat pamilya na nire-represent po namin. Salamat po at sa bawat isa na nakasama po namin sa gabing ito sa aming prayer altar. Ang iyong pong pagpapala ay patuloy rin pong dumaloy at iyong pong pag-iingat ay patuloy po namin maranasan. Marami pong salamat. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon.